Target ng gobyerno na makamit ang halos 100% na rice self-sufficiency bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero aminado ang Department of Agriculture na kailangan munang humugot ng bigas mula sa ibang bansa, lalo't di pa sapat ang lokal na produksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Doble kayod na raw ang Department of Agriculture para palakasin ang rice self-sufficiency ng Pilipinas. Hindi man eksaktong 100%, sabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa, kahit 95 hanggang 97% lang daw ang makamit nila bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Prioridad daw kasi ng gobyerno ang masulit kung anong kaya ng produksyon sa ngayon. Aminado rin ng DA na kailangan munang umasa ng gobyerno sa pag-angkat para masigurong sapat ang supply ng bigas. Sa ngayon, hindi po natin maiwasan ng importation. That's a necessity for us. May mga days kasi na hindi tayo nag-harvest. So, kailangan regularly may dumarating na imported na bigas. Lalo yung lean months natin ng dry season. Pero yan mismo ang kinababahala ni dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor. Hindi naman daw laging garantiya na makakakuha ng imported rice. Paano pa raw kung maghigpit din daw ng supply ang ibang bansa? Paggipitan niya, unahin po nila yung kanilang populasyon Where will we be? Wala kang mabili o meron kang mabibili pero napakamahal. Saan tayo kukuha ng ating dollar reserves to pay for all of this? And have some handle really. So, it's not, I think it's bad policy and bad security policy to depend on other countries for supply. Ngayong taon, nakikita ng US Department of Agriculture na mananatili ang Pilipinas bilang top importer ng bigas sa buong mundo. Tansya kasi ng USDA na lalagpas ng 4 na milyong tonelada ng bigas ang iaangkat ng Pilipinas. Mas mataas yan sa naunang projection na 3.9 million metric tons at maging sa 3.6 million metric tons na inangkat ng Pilipinas noong 2023. Pagtataya kasi ng USDA, liliit ang produksyon ng bigas sa Pilipinas dahil sa tagtuyot. Sa ngayon, pumalo na sa 1.3 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura. Posibleng mas mataas pa raw ang kabuuang halaga, lalo't iilang probinsya pa lang ang nabantayan ng DA. Pero nilinaw naman ng DA na 1% lang daw ng kabuuang produksyon ng bigas ang apektado ng El Nino. Sa ngayon, nakatuon daw ang DA sa pagpapababa ng puhunan sa produksyon at ayusin ang pagbiyaya ng produkto para mapababa ang presyo ng bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.